Hallelujah, Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang lalaki. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang hinuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang mangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito na ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagninilay para sa ating Panginoong muling nabuhay. Kung mapapansin po ninyo, may isang bagay ang karaniwan sa mga karanasan ng disipulo. Lahat sila nabigo agad na makilala si Jesus Nazareno. Lahat sila napagkamalan si Jesus bilang ordinaryong tao. Napagkamalan ni Maria Magdalena ang ating Panginoon bilang isang hardinero sa hardin. Napagkamalan ni Cleophas at ang isa pang alagad na si Jesus bilang isang ordinaryong maglalakbay. Ang mga apostol, laki ng pagkatakot. Inakala nila nakakita sila ng multo. Ano po sa inyong palagay ang mensaheng sinusubukang sabihin sa atin ng Ebanghelyo? Simple lamang ito. Si Jesus Nazareno, maaari din nating makilala sa mga ordinaryong tao. Upang sa gayon, sa araw-araw ng ating pamumuhay, makita natin si Jesus na tunay na nabuhay sa katauhan ng ating kapwa, sa katauhan ng mga ordinaryong tao. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Si Jesus nakilala ng mga alagad at apostol bilang ordinaryong tao. Ibig sabihin nito, ganito rin ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na makita din natin siya sa mga ordinaryong tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw, upang huwag nating makalimutan na tunay ngang si Jesus Nazareno ay buhay. Narinig natin sa ating ebanghelyo, bumalik ang mga apostol sa kanilang nakagisnang pamumuhay, pangingisda. Subalit nung araw na iyon, tila baga maghapon na, wala pa ring huli. At biglang tumayo si Jesus at nagtanong kung mayroon silang huli. Nang ibalita nila na wala silang huling isda, inutos ni Jesus, ihagis ang lambat sa kabilang ibayo. At tunay nga, nakahuli sila ng maraming isda. Ito ay pagpapatunay na tunay ngang si Jesus Nazareno muling nabuhay. Siya ay nasa kalagitnaan natin sa pagdiriwang ngayon. Si Jesus ay tunay na buhay sa liturhiya ng salita ng Diyos, habang ang mabuting balita ay ating ipinapahayag sa banal na Eucharistia. Nararamdaman natin siya na nag-aapoy din ang ating mga puso habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Si Jesus Nazareno, buhay din sa liturhiya ng banal na Eucharistia, sa laman at sa dugo, sa anyo ng tinapay at alak. Buhay din ang ating Panginoon sa mga karaniwang taong nakakasalimuha natin sa mga sandaling ito. Sa inyong mga katabi, mamaya, paglabas ninyo sa lansangan, sa mga katabi ninyo, makikita ninyo ang mukha ni Jesus Nazareno. Mga mukha
ng awa at pagmamahal. Mamaya, makikita ninyo si Jesus sa mga mukha ng mga pawisang ordinaryong tao na nagtatrabaho para itaguyod ang kanilang pamilya. Mamaya, makikita ninyo si Jesus sa mukha ng mga nanay na nagtatrabaho at kumikilos sa loob ng kanilang mga tahanan. Huwag nating kalimutan ang sinabi ni Jesus, anuman ang gawin mo sa pinakamaliit ng iyong kapatid, yan ay ginawa mo sa Kanya. Kaya nga po ang magandang katanungan sa ating pagninilay, saan tayo pupunta ngayong naranasan at nasaksihan natin sa ating buhay ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno? Kagaya ba tayo ng mga apostol? Tatakasan natin ang Jerusalem? Gaya ng mga ginawa nila? Babalik sila sa dati nilang pamumuhay? Kung tunay at totoong naranasan natin ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, kailangan bumalik tayo sa Jerusalem at maging bahagi ng pamayanan ng disipulo ng Panginoon. Si Kristo, si Jesus Nazareno, tunay na buhay kung gusto nating mag-alab siya sa ating puso. Makinig tayo sa Kaniyang salita. Tanggapin natin ang Panginoon sa banal na komunyon mamaya. At higit sa lahat, hanapin natin ang Kaniyang mukha sa mga ordinaryong tao, sa mga nanay at tatay sa loob ng pamilya, sa mga manggagawa, sa mga dukha, sa kapuspalad, at sa mga nangangailangan. Tiyak yon, matatagpuan ninyo ang awa at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.